Naghubad siya ng singsing at ako, ang katulong nila, ang pinili niyang halikan. Pero teka, bago tayo mapunta sa kung paanong ang buhay kong simple bilang isang freelance graphic designer sa Laguna ay biglang naging parang eksena sa isang madramang pelikula, hayaan niyo muna akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ilang buwan bago ang gabing iyon, bago pa man ang mga luhang di ko inaasahan at mga sikretong sisira sa katinuan ko, may isang hapon na umulan ng malakas. Yung tipong bigla ang buhos na akala mo ay may gyerang nagaganap sa langit. Nasa isang waiting shed ako noon sa bayan, si Harry Jimenez, 30 anyos, medyo pagod galing sa meeting sa isang kliyente. Hawak ko ang oras ko, yun ang advantage ng freelance, pero madalas, ang kalaban ko ay ang sarili kong procrastination o di kaya ay ang mga biglaang trip ng panahon, tulad nga nitong ulan. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong nagtatakbuhan, may dalawang babae akong natanaw na naglalakad, hindi nagmamadali, sa ilalim ng isang payong. Yung isa, mas bata, naka-uniform pa ng high school, tawa ng tawa habang pinapayungan ng kasama niya. Pero yung nagpapayong, siya yung kumapit sa mga mata ko. Payat siya, medyo matangkad para sa pina-standard, at ang buhok niyang lagpas balikat ay simpleng nakatali lang. Plain t-shirt at maong pants. Walang arte sa katawan. Pero may kakaiba sa tindig niya. Seryoso ang mukha, parang laging may malalim na iniisip, pero yung paraan ng paghawak niya sa payong, yung halos itakip na niya lahat sa kasama niya habang siya ay medyo nababasa na sa gilid, may kurot. Yung tipong, wow, ang protective naman ito. Hindi siya yung tipong head-turner sa unang tingin, pero habang tumatagal mong tinititigan, may something. Yung ganda niyang hindi mo agad mapapansin, pero pag napansin mo na, mahirap nang alisin sa isip. Ate, dalian na natin. Malilate ka na sa work mo, o sigaw ng batang babae, medyo nababasag ang boses sa lakas ng ulan. Ang sagot lang nung iate ay isang bahagyang tango, walang ngiti, pero masuyo niyang inakbayan ang kapatid. Nagpatuloy sila sa paglakad, maingat, parang ayaw niyang madumihan man lang ang sapatos ng kasama. Ewan ko ba, parang may magnet. Sinundan ko sila ng tingin hanggang sa lumiko sila sa isang maliit na eskinita. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero parang gusto kong malaman kung saan sila pupunta. Curiosity killed the cat, sabi nga nila, pero sa pagkakataong to, parang curiosity was calling the name. Kinabukasan, hindi ko alam kung sinadya ba ng tadhana o sadyang malakas lang ang radar ko, napadaan ako ulit sa lugar na yon. Hinanap ko yung eskinita. Sa dulo pala noon, may isang maliit na bakery, ang pangalan, Sweet Bites Bake Shop. Medyo luma na ang itsura, pero malinis tingnan. Pumasok ako, kunwari lang may bibilhin. Gutom na rin naman ako, actually. Pagpasok ko, halos mapanganga ako. Andun siya. Yung babaeng nagpapayong kahapon. Nakatayo sa likod ng counter, naka-apron na kulay pink, abala sa pag-aayos ng mga tinapay sa display. Nang mag-angat siya ng tingin dahil sa tunog ng maliit na kampanilya sa pinto, nagtama ang mga mata namin. Saglit lang yon, as in, blink and you'll miss it moment. Kasi agad siyang umiwas, bumalik sa ginagawa. Walang reaction. Parang hindi niya ako nakita kahapon, parang hindi siya yung babaeng puno ng pag-aalala sa kapatid. Ang lamig ng aura niya. Para siyang ibang tao. Good morning, sir. Ano po ng atin, tanong niya. Boses niya, flat. Parang robot na tinuruan lang magtagalog. Professional pero walang kabuhay-buhay. Napakamot ako sa batok. Miss, pabili nga ng ano ba to, isang cheese bread. Anything else po? Yun lang. Salamat. Habang kinukuha niya ang bayad ko at nagbibigay ng sukli, sinubukan kong umiti. Yung ngiting pangpe, para naman medyo gumaan ang atmosphere. Nga pala. Tumingin lang siya sa akin, saglit lang ulit, tapos sa kamay kong nakaabot. Okay po. Tapos, parang wala lang, bumaling na sa susunod na customer na kakapasok lang. Ouch! Deadma. As in, totally ignored. Pero imbes na mainis o ma-turn off, parang lalo akong na-challenge. Hindi ko alam na may dalawa pala siyang mukha, sabi ko sa sarili ko habang kinakagat yung cheese bread na binili ko. Yung isa, maalaga at protective. Yung isa, malamig pa sa ice cream. Ano kaya ang totoo? Kaya ayun, naging hobby ko na ang dumaan sa Sweet Bites Bake Shop.
Minsan sa umaga para sa pandesal at kape, minsan sa hapon para sa merienda. Palagi siyang andun. At palagi, pareho lang ang treatment niya sa akin. Magalang pero distant. Parang customer lang talaga ako, walang special treatment, walang kahit anong sign na natatandaan niya ako. Nalaman kong Mikay pala ang pangalan niya. Narinig ko lang na tinawag siya ng isang matandang babae na mukhang may-ari ng bakery. Mikay, Hija, asikasuhin mo muna yung delivery, parating na raw. Opo, Tita Nena, sagot ni Mikay. Medyo mas malambing ang boses niya kapag si Tita Nena ang kausap. Interesting. May mga araw na nadadatnan ko roon yung kapatid niyang high school. Si Mika pala ang pangalan. At si Mika, siya ang sunshine ng bakery. Palangiti, friendly, at parang laging may baong good vibes. Siya ang unang kumausap sa akin ng maayos. Hi, kuya. Kayo po yung laging bumibili ng Spanish bread, no? Bati niya isang hapon habang nagpupunas ng mesa. Napangiti ako. Ako nga. Pala. Mika po. Kapatid ko po si Ate Mikay, sabay turo niya kay Mikay na seryosong-seryoso pa rin sa pagbibilang ng barya sa kaha. Ate, si Kuya Rio, yung suki mo, sigaw ni Mika. Si Mikay ni hindi man lang lumingon. Nagpatuloy lang sa ginagawa. Si Mika naman, parang nahiya pa para sa ate niya. Pagpasensyahan niyo na po si ate, kuya. Medyo tahimik lang talaga yan. Okay lang, sabi ko, pero sa loob-loob ko, tahimik o suplada. Pero hindi ako nagpatinag. Para akong detective na may sinusundang kaso. Gusto kong malaman kung ano ang nasa likod ng malamig niyang mga mata. May mga hapon na upo lang ako sa isang sulok, magkukunwaring nagbabasa o nagdodrawing sa sketchpad ko, pero ang totoo, pasulyap-sulyap ako sa kanya. Pinagmamasdan ko kung paano siya kumilos, mabilis, episyente, at kahit na halatang pagod na minsan, hindi mo makikitaan ang pagkakamali sa trabaho. Isang gabi, medyo ginabi na ako sa pag-uwi galing sa isang project. Mga 8:00 na, sakto, closing time na ng bakery. Naabutan ko si Mikay na nag-iisa, nagliligpit na ng mga gamit. Walang ibang tao sa paligid. Ito na yung chance ko. Mikay, tawag ko. First time kong binanggit ang pangalan niya. Lumingon siya, may bahid ng gulat sa mukha. Siguro nagulat na alam ko ang pangalan niya. Sarado na po kami. Alam ko. Actually, gusto sana kitang ihatid. Gabi na, delikado na sa daan. Lakas loob kong sabi, kahit na kinakabahan ako na baka sungitan na naman niya ako. Napatitig siya sa akin. Matagal. Yung tipong sinusuri niya kung may hidden agenda ba ako. Sa wakas, pagkatapos ng ilang segundong parang isang oras, nagsalita siya. Hindi na kailangan. Sanay na ako. Boses niya, mas mahina, parang pagod. Kahit na. Para lang may kasabay ka. Libreng bodyguard, pagbibiro ko, trying to lighten the mood. Katahimikan ulit. Akala ko wala na, finish na. Pero nagulat ako nang bigla siyang tumango, isang beses lang. CJ. Para akong nanalo sa contest. Hindi ko alam kung bakit siya pumayag, pero sino ba ako para tumanggi? Nagsimula kaming maglakad. Ang awkward. As in. Walang nagsasalita. Ako, gustong-gusto ko nang mag-open ang topic, pero natatakot akong baka bigla siyang magbago ng isip at sabihin, kaya ko na to, kaya nanahimik na lang ako. Ang naririnig lang namin ay ang mga yapak namin sa sementadong daan at ang paminsan-minsang tahol ng aso sa di kalayuan. Si Mikay, diretso lang ang tingin sa daan. Ako naman, pasulyap-sulyap sa kanya. Nakikita ko sa gilid ng mga mata niya yung pagod. Pero may something pa. Parang ang lalim ng iniisip niya. Nang malapit na kami sa isang looban na may mga dikit-dikit na apartment, huminto siya. Dito na ako. Medyo madilim ang lugar. Ah, sige, sabi ko. Ingat ka. Tumango lang siya. Akala ko aalis na siya, pero humarap ulit siya sa akin. Salamat sa paghatid. Mahina ang pagkakasabi niya, halos pabulong, pero sapat na para marinig ko. Yun lang. Tapos, mabilis siyang pumasok sa maliit na gate. Naiwan akong nakatayo doon, parang timang na nakangiti. Isang salamat lang, pero parang ang laking achievement na.
Ang babaeng akala ko ay gawa sa yelo, nagpasalamat sa akin. May pag-asa. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang isipin siya. Ano kaya ang kwento ng buhay ni Mikay Villacruz? Bakit parang ang bigat ng dinadala niya? At bakit, sa kabila ng lahat ng pagiging suplada niya, parang lalo akong tinutulak palapit sa kanya? Ang hirap mong basahin, Mikay, sabi ko sa hangin habang nakangiti pa rin. Pero mukhang masarap kang kilalanin. Hindi ko pa alam kung anong naghihintay sa akin, pero isa lang ang sigurado ako. Gusto kong makita ulit yung Mikay na nag-aalala, yung Mikay na may tinatagong init sa kabila ng lamig na pinapakita niya. At handa akong maghintay, kahit gaano pa katagal, para lang masilayan ulit yon. At sana, sa susunod, sa akin naman siyang umiti. Nagsimula sa mga pasimpleng hatid na uwi sa araw-araw na sundo. Hindi ko alam kung paano, pero parang naging parte na ng routine namin ni Mika iyon. Pagdating ng 8:00 ng gabi, nandoon na ako sa labas ng Sweet Bites, naghihintay. Minsan, may dala akong street food, fishball, kwek-kwek, o kaya'y banana Q na paborito raw niya, ayon kay Mika. Noong una, tinatanggihan niya. Kesyo nakakahiya raw, o kaya'y busog pa siya. Pero mapilit ako. At siguro, sa kakulitan ko, o baka naman nakikita niyang sincere ako, unti-unti, tinatanggap na rin niya. Ang mga tahimik naming paglalakad noon, napalitan na ng mga kwentuhan. Hindi yung malalalim na usapan agad, pero sapat na para mas makilala ko siya. Nalaman kong breadwinner pala siya. Siya ang sumusuporta kay Mika, na nangangarap maging guro, at sa nanay nilang maisakit daw at nasa probinsya. Hindi niya masyadong ikinukwento ang tungkol sa tatay niya, pero naramdaman kong sensitive topic yon. Mahirap mag-isa, no, nasabi ko minsan habang naglalakad kami. Ngumiti siya, yung iting bihira kong makita, pero pag lumabas, parang nag-ilaw ang buong paligid. Kailangan, para kay Mika, para kay nanay. Doon ko unang naramdaman yung admiration. Ang tapang niya. Sa edad na 24, ang laki na ng responsibilidad na pasan niya. Samantalang ako, sa edad na 30, ang pinakamalaki ko lang sigurong problema ay kung paano tatapusin ang mga backlogs ko sa design. Isang gabi, pagkatapos ng isang linggong walang tigil na overtime ko para sa isang malaking project, niyaya ko siyang kumain sa labas. Hindi yung mamahaling restaurant, kundi sa isang karinderya lang nakilala sa masarap na lugaw at tukwat baboy. Seryoso ka? Hehe, tanong niya, may halong gulat at hiya. Naman. Celebration. Kakatapos lang ng impyerno kong project. At saka, gusto kitang makasama na hindi lang tayo naglalakad pa uwi. Pumayag siya. At sa gabing yon, sa ilalim ng dim na ilaw ng karinderya, habang pinagsasaluhan namin ang mainit na lugaw, parang mas lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Nagkwento siya tungkol sa mga pangarap niya para kay Mika. Nagkwento ako tungkol sa passion ko sa graphic design. Tumawa kami. Yung tawang galing talaga sa puso. At doon, sa gitna ng amoy ng bawang at sibuyas, tinanong ko siya. Mikay, pwede ba kitang ligawan? Natigilan siya. Nabitawan niya iyong kutsara. Tumingin siya sa akin, yung mga mata niyang dati ilaging mailap, ngayon ay parang may kung anong emosyong hindi ko mabasa. Selos? Hindi. Siguro takot. O pag-aalinlangan? Okay lang kung hindi pa ngayon. Maghihintay ako, sabi ko agad, ayokong ma-pressure siya. Umiti siya ulit, yung tipid pero ang lakas ng epekto sa akin. Hindi mo na kailangang maghintay. Parang fireworks. Yun ang naramdaman ko. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng pinapangarap ko, sinagot na ako. Hindi pa nga ako formally nanliligaw, pero parang kami na. Ang saya, yung kilig na abot hanggang buto. Naging kami ni Mikay. Opisyal. Ang mga sumunod na buwan parang panaginip. Masaya. Sobrang saya. Hinahatid sundo ko siya. Minsan, sinusundo ko rin si Mika sa school kapag hindi kaya ni Mikay. Naging close na rin kami ni Mika, para na kaming magkapatid. Tuwang-tuwa siya para sa amin ang ate niya. Bagay kayo ni ate, kuya he. Sana kayo na talaga forever, sabi niya minsan, habang kumakain kami ng ice cream. Pero habang tumatagal, may mga napapansin akong kakaiba kay Mikay. May mga pagkakataong bigla na lang siyang tatahimik, lalim na naman ang iniisip.
Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa malayo, may lungkot sa mga mata. At madalas, kapag napag-uusapan ang tungkol sa pera, parang nag-iiba ang mood niya. Isang beses, nakita ko yung sapatos niya, medyo pudpud na ang swelas. Naawa ako. Kaya noong sumweldo ako, binilhan ko siya ng bago. Simple lang pero matibay. Tuwang-tuwa akong ibinigay sa kanya. Pero imbes na matuwa, nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Ano to? Sapatos. Para sa'yo. Para hindi ka na mahirapan maglakad. Hindi ko to matatanggap, sabi niya, binalik sa akin yung kahon. Ha? Bakit? Ayaw mo ba ng design? Hindi sa ganun. Pero hindi ko to kayang suotin. Ang lamig ng boses niya. Parang bumalik yung Mikay na una kong nakilala sa bakery. Mikay, regalo ko yan. Walang kapalit. Please. Ayoko ng ganito. Huwag mo na ulitin. Tapos, tumalikod na siya. Naiwan akong tulala. Hindi ko maintindihan. Regalo lang naman yon. Gusto ko lang naman siyang mapasaya. Pero bakit ganun ang reaksyon niya? May nasabi ba akong mali? Mula noon, naging mas maingat na ako. Ayoko na siyang bigyan ng kahit anong material na bagay. Pero yung concern ko, hindi nawala. Napansin ko rin na madalas, pagdating ng sweldo niya sa bakery, parang wala lang. Minsan, nahuhuli ko siyang kumakain ng tinapay lang para sa tanghalian. Mikay, bakit yan lang ang kinakain mo? Hindi ka ba nagugutom? Okay lang to, Diet, palusot niya, pero alam kong hindi yun totoo. Kumain ka ng maayos. Baka magkasakit ka niyan. Pipilitin niya akong ngitian, pero kitang-kita ko ang pagod sa mga mata niya. Yung pagod na hindi lang dahil sa trabaho sa bakery. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita ko ang pangalan ng nanay niya sa screen. Lumayo siya ng kaunti para sagutin yon. Hindi ko man naririnig ang buong usapan, pero sa tono ng boses ni Mikay, alam kong may problema. Narinig ko ang mga salitang, opo, na igagawan ko po ng paraan, ipapadala ko agad. Pagkatapos ng tawag, nakita ko siyang nagpupunas ng luha. Mikay, anong problema? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Umiling lang siya. Wala to, Okay lang. Pero alam kong hindi. Kilala ko na siya. Kapag sinasabi niyang okay lang, ibig sabihin hindi talaga. Niyakap ko siya. Pwede kang magsabi sa akin, Mikay. Nandito lang ako. Naramdaman kong humigpit ang yakap niya. Salamat, Pero hindi pa rin siya nagkwento. May mga araw na bigla na lang siyang magiging iritable. Madaling magalit sa maliliit na bagay. Tapos, bigla na lang hihingi ng tawad. Nalilito ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang dating kilig na nararamdaman ko, unti-unting nahahaluan ng pagdududa, ng pag-aalala. Isang Sabado, dapat ay magkikita kami. Birthday ni Mika at may maliit kaming selebrasyon na inihanda. Pero hindi dumating si Mikay. Tumawag siya, sabi niya, masama raw ang pakiramdam niya. Nag-alala ako, gusto ko siyang puntahan, pero sabi niya, wag na raw, magpapahinga lang siya. Kahit na sinabi niyang okay lang, hindi ako mapakali. Kaya pagkatapos ng celebration ni Mika, dumaan ako sa apartment nila. Kumatok ako, pero walang sumasagot. Sinubukan kong tawagan ulit ang phone niya, pero naka-off. Nag-aalala na talaga ako. Saan siya nagpunta? Bakit hindi siya sumasagot? Kinabukasan, Linggo, maaga akong pumunta sa bakery. Naabutan ko siyang nag-aayos ng mga paninda. Mukhang pagod na pagod. Malalim ang mga mata. Mikay, saan ka galing kahapon? Nag-alala ako sa'yo. Tumingin siya sa akin, parang gulat na gulat. Ha? Sabi ko naman sa'yo, masama ang pakiramdam ko. Pero pinuntahan kita sa inyo, wala ka. Naka-off pa yung phone mo. Nakita kong nag-iwas siya ng tingin. Kasi lumabas ako saglit, bumili ng gamot. Naiwan ko yung phone ko. Hindi ako kumbinsido sa sagot niya. May mali. May hindi siya sinasabi. Noong gabing yon, habang naghahanda siyang umuwi, naiwan niya ang cellphone niya sa counter. Kinuha ko yon para ibigay sa kanya. Pero bago ko pa siya matawag, biglang umilaw ang screen.
Isang text message. Hindi ko sinasadyang mabasa, pero nahagip ng mata ko. Kita tayo mamaya. Same place, same time. Don't be late. Doble ang bayad ngayon. Walang pangalan ang sender. Numero lang. Parang may kung anong malamig na dumaloy sa buong katawan ko. Ano to? Anong kidoble ang bayad? Anong same place, same time? Bumalik si Mikay, hinahanap ang phone niya. Nakita mo phone ko, eh. Inabot ko sa kanya. Sino yung nag-text? Tanong ko, sinubukang maging kalmado. Kinuha niya ang phone, tiningnan ang message. Nakita kong bahagyang nanlaki ang mga mata niya, pero agad ding bumalik sa normal. Ah, wala to, kaibigan ko lang, nangungutang. Ngumiti siya. Pero yung ngiti niya, hindi umabot sa mga mata. Hindi ako tanga, Mikay. Alam kong nagsisinungaling ka. Pero bakit? Ano ang tinatago mo? Ang dating pag-ibig na puro kilig at saya, ngayon ay nababahira na ng duda at takot. Pero o pag-ibig? Parang may pinipili si Mikay. At natatakot akong malaman kung ano yon. Natatakot akong baka hindi ako kasama sa pipiliin niya. Ang hirap. Ang sakit. Mahal ko siya, pero parang may pader na unti-unting itinatayo sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa mga sikreto at kasinungalingan. At hindi ko alam kung paano ko iyon gigibain. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Ang dating sweet na si Mikay, parang unti-unti nang nagiging anino. Madalas na siyang wala, laging may dahilan. Kesyo may overtime sa bakery, kesyo may kailangang asikasuhin para sa nanay niya, kesyo kailangan niyang mag-aral para sa isang online course na kinuha raw niya. Ang daming palusot. At ako naman, si tanga, kunwari naniniwala. Pero deep inside, alam kong may mali. Yung text message na nabasa ko, palagi iyong bumabalik sa isip ko. Doble ang bayad ngayon. Anong ibig sabihin nun? Dahil madalas wala si Mikay, o kaya naman ay pagod at iritable, kapag nandyan, mas naging malapit kami ni Mika. Si Mika, siya ang naging takbuhan ko ng mga frustrations ko, kahit hindi ko diretsahang sinasabi. Alam niya kasing may problema kami ng ate niya. Nakikita niya. Nararamdaman niya. Kuya okay lang ba kayo ni ate? Tanong niya minsan, habang tinutulungan ko siya sa assignment niya sa math. Nasa sala lang kami ng apartment nila. Si Mikay wala na naman. Sabi niya, may group study raw sila. Group study sa Sabado ng gabi? Medyo kahina-hinala. Medyo nagkakatampuhan lang siguro kami, Mika. Normal lang naman yan sa magjowa, di ba? Sinubukan kong umiti, pero alam kong peke yon. Tinitigan ako ni Mika, yung mga mata niyang parang sa ate niya, pero mas inosente, mas prangka. Kuya, alam mo, si ate marami siyang dinadala. Minsan, hindi niya lang sinasabi. Alam ko, Mika. At gusto ko siyang tulungan. Pero paano, kung ayaw naman niyang magsabi sa akin? May halong pait sa boses ko. Selos? Siguro. Confusion. Sobra. May isang hapon, naabutan ko si Mika na umiiyak sa isang sulok ng bakery. Agad akong lumapit. Mika, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Umiling lang siya, lalong humagulgol. Niyakap ko siya. Tahan na. Nandito si kuya. Nang medyo kumalma na siya, tinanong ko ulit. May problema ba kayo ni ate Mikay mo? Tumango siya. Si ate kasi lagi na siyang wala. Tapos pag nandito naman, parang ang lalim lagi ng iniisip. Minsan, naririnig ko siyang umiiyak sa gabi. Nag-aalala na ako sa kanya, kuya. Parang may kumirot sa dibdib ko. Pati si Mika, apektado na. Anong klaseng boyfriend ako kung pati kapatid niya, sa akin na humihingi ng tulong? Mika, sabi ko, hinawakan ko ang mga balikat niya. Kung may alam ka tungkol sa ate mo, kahit ano, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Tumingin siya sa akin, may pag-aalinlangan sa mga mata. Tapos, bigla siyang nagsalita, halos pabulong. Kuya, mahal mo ba talaga si ate? Nagulat ako sa tanong niya. Naman, Mika. Mahal na mahal. Kahit ano pa ang malaman mo tungkol sa kanya? Kinabahan ako. Ano bang ibig niyang sabihin? Mika.
Kahit ano pa yan. Huminga siya ng malalim. Kasi, kuya si ate parang may iba siyang trabaho. Ibang trabaho? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba sa bakery lang siya at yung online course niya? Umiling si Mika. Hindi ko po sure, kuya. Pero kasi minsan, ginagabi na talaga siya ng uwi. Tapos, yung mga damit niya iba. Parang pang-alis, yung magaganda. Tapos, yung phone niya, laging nakasilent. Ayaw niyang pinapakialaman. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yung mga duda ko, parang unti-unting nagkakaroon ng kumpirmasyon. Mika, nakita mo na ba kung saan siya pumupunta? Umiling ulit siya. Hindi po. Pero minsan, may sumusundo sa kanyang magarang kotse sa kanto. Hindi ko po kilala kung sino. Magarang kotse? Sino iyon? Lalong kumabog ang dibdib ko. Selos. Yun na talaga yun. Selos na may halong takot. Isang gabi hindi na ako nakatiis. Si Mikay nagpaalam na naman. May importanteng lakad daw. Hindi ko na tinanong kung ano. Alam ko namang magsisinungaling lang ulit siya. Pero this time, hindi ako papayag na maupo lang at maghintay. Mika, samahan mo ako, sabi ko kay Mika na nagbabasa ng libro sa sala nila. Saan po tayo pupunta, kuya? Susundan natin ang ate mo. Ayaw pa sana ni Mika noong una. Natatakot daw siya. Pero napilit ko rin. Ayokong mag-isa. Kailangan ko ng kasama ng saksi. Sumakay kami ng tricycle, medyo malayo sa apartment nila para hindi kami mahalata. Nagtago kami sa isang madilim na kanto, kung saan tanaw namin ang labasan ng eskinita nila. Ilang minuto lang, lumabas si Mikay. Tama si Mika. Iba ang suot niya. Nakadress siya, medyo maikli at naka-high heels. Naka-makeup din siya, yung tipong hindi niya isinusuot kapag nasa bakery lang. Ang ganda niya. Pero yung ganda niya, parang may kasamang sakit para sa akin. Dahil alam kong hindi para sa akin ang ayos niyang yun. Ilang sandali pa, may humintong itim na sedan sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa passenger side. Hindi namin makita kung sino ang driver. Pero nakita naming umiti si Mikay bago siya sumakay. Kuya, narinig kong bulong ni Mika, nanginginig ang boses. Tara, sabi ko, hinila ko siya papunta sa tricycle na pinahintay namin. Sundan natin yung kotse. Ang hirap. Bawat metro na sinusundan namin yung kotse, parang isang kutsilyo ang sumasaksak sa puso ko. Saan siya pupunta? Sino ang kasama niya? Anong gagawin nila? Ang daming tanong pero walang sagot. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang lumalaking kirot at galit. Huminto ang kotse sa tapat ng isang motel. Hindi yung tipong pangpamilya. Yung tipong alam mo na kung para saan. Nanlamig ang buong katawan ko. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Mika. Kuya, ano pong lugar yan? Tanong ni Mika, inosente pa rin sa mga ganong bagay. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Nakita naming bumaba si Mikay sa kotse. May kasama siyang lalaki. Matangkad, medyo may edad na at mukhang mayaman. Inakbayan siya ng lalaki at sabay silang pumasok sa loob ng motel. Parang gumuho ang mundo ko. Ang Mikay na minahal ko pumapasok sa isang motel kasama ng ibang lalaki. Hindi. Hindi pwede. Uwi na tayo, kuya, sabi ni Mika, umiiyak na. Niyakap niya ako. Ayoko na dito. Pero hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa pinto ng motel, umaasang sana, panaginip lang ang lahat ng to. Sana, paggising ko, katabi ko si Mikay at sasabihin niyang mahal niya ako. Hindi ko alam kung gaano kami katagal doon ni Mika. Basta ang alam ko lang, nang lumabas ulit sila Mikay at yung lalaki, parang isang oras na ang nakalipas. Naghiwalay sila sa labas. May ibinigay na sobre yung lalaki kay Mikay bago ito sumakay ulit sa kotse at umalis. Si Mikay, tumayo lang doon saglit, nakatingin sa papalayong sasakyan, bago siya nagsimulang maglakad papalayo sa direksyon namin. Doon ako natauhan. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit gaano pa kasakit. Mika, dito ka lang sa tricycle. Bababa ako, sabi ko, boses ko, nanginginig. Kuya, wag na po. Pero hindi ko na siya pinakinggan.
Mabilis akong bumaba at humabol kay Mikay. Mikay, sigaw ko. Lumingon siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot, gulat at hiya. Hey! Anong ginagawa mo dito? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo, Mikay. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Sino yung lalaking kasama mo? Hindi ko na napigilan ang galit sa boses ko. Nag-iwas siya ng tingin. Mag-usap tayo sa bahay. Huwag dito. Hindi. Dito tayo mag-uusap. Sabihin mo sa akin ang totoo, Mikay. Ano yung nakita ko? Huminga siya ng malalim. Tapos, tumingin siya sa akin, yung mga mata niyang puno ng pagod at pagsuko. Nag-deliver lang ako ng pagkain, Pagkain? Sa motel? Nakadress ka ng ganyan? At may sobrang bayad? Sarkastiko kong sabi. Hindi ako naniniwala. Hinding-hindi. Please. Maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala, Mikay? Ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Naramdaman kong nagsisimula ng mamasa ang mga mata ko. Ayokong umiyak sa harap niya. Ayokong ipakita kung gaano ako nasasaktan. Kung mahal mo talaga ako, paniniwalaan mo ako, sabi niya, boses niya, basag na. Napailing ako. Hindi na kita kilala, Mikay. Tumalikod ako. Ayoko nang marinig pa ang mga kasinungalingan niya. Sumakay ako ulit sa tricycle, kung saan naghihintay si Mika na umiiyak pa rin. Kuyal. Hindi ako nagsalita. Sinabi ko lang sa driver na umuwi na kami. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko yung eksena sa motel. Si Mikay, yung lalaki, yung sobre. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Nagsimula akong managinip. Mga bangungot. Si Mikay, umiiyak sa dilim, tinatawag ang pangalan ko, pero hindi ko siya maabot. Nagigising akong pawis na pawis, humihingal, at may luhang tumutulo sa mga mata ko. Si Mika ang may alam sa lahat. Pero parang mas gusto ko pang hindi ko na lang nalaman. Dahil ang sakit ng katotohanan parang papatay sa akin. Ang babaeng minahal ko ng sobra, ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay, ay may tinatagong ibang pagkatao. Isang pagkatao na hindi ko kayang tanggapin. O baka naman, hindi ko lang talaga maintindihan. Pero isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit ano pa yon. At kailangan kong harapin si Mikay. Kahit na alam kong sa huli, baka ako lang din ang masaktan. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing iyon sa motel, parang naging multo kami ni Mika isa-isa't isa. Nagkikita kami sa bakery pero walang kibuan. Mga tingin na puno ng hindi masabing mga salita, mga pader na mas mataas pa sa Great Wall of China. Si Mika, nasa gitna namin, nahihirapan, nalulungkot. Alam kong nasasaktan din siya sa nangyayari sa aming dalawa ng ate niya. Hindi ko na siya hinahatid sundo. Paano pa? Anong sasabihin ko? Anong itatanong ko na hindi pa nasasagot ng mga nakita ko? Ang sakit ay naroon pa rin, sariwa, kumikirot sa bawat paghinga. Pero sa ilalim ng sakit, mayroong galit. Galit sa kanya, sa sitwasyon, at higit sa lahat, galit sa sarili ko. Bakit ako nagpakatanga? Bakit ako naniwala? Pero hindi ako mapakali. Kahit anong pilit kong iwasan, bumabalik at bumabalik sa isip ko si Mikay. Yung mga ngiti niya noong mga panahong masaya pa kami, yung mga kwentuhan namin, yung mga pangarap na sabay naming binuo. Posible bang lahat ng iyon ay kasinungalingan lang? Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan ko ng kasagutan. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kapait. Nagpasiya akong sundan ulit siya. This time, mag-isa na lang ako. Ayoko nang idamay pa si Mika. Nag-abang ako sa kanto sa dati naming tagpuan ni Mika. Hindi nagtagal, lumabas si Mikay. Katulad ng dati, ibang-iba ang ayos niya. Nakaputing bestida na hapit sa katawan, naka-makeup, at may dalang maliit na clutch bag parang hindi siya ang Mikay na nagtitinda ng tinapay. Parang ibang tao. Sumakay siya ng tricycle. Sinundan ko siya, sakay din ng isa pang tricycle, maingat na hindi magpapahalata.
Dinala kami ng mga tricycle sa isang lugar na mas class kesa sa motel na una kong nakita. Isang hotel. Malaki, mukhang mamahalin. Huminto ang tricycle niya at bumaba siya. May naghihintay na sa kanyang isang mamahaling AV sa tapat ng hotel lobby. Bumukas ang pinto sa passenger side at sumakay si Mikay. Hindi ko nakita kung sino ang driver, tinted masyado ang salamin ng sasakyan. Pero sapat na yung nakita ko para kumulo ulit ang dugo ko. Sinundan ko ang AV. Dinala kami nito sa isang exclusive-looking subdivision. Mga bahay na parang mansyon. Huminto ang AV sa tapat ng isang napakalaking bahay, may mataas na gate at mga gwardya. Bumaba si Mikay, kasama ang isang lalaking medyo may katandaan na, naka-polo shirt na mamahalin at halatang mayaman. Inakbayan siya ng lalaki at sabay silang pumasok sa gate. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi na to delivery ng pagkain. Hindi na to kaibigan lang. Ano to, Mikay? Ano tong ginagawa mo? Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin. Galit? Desperation? Pagkabaliw? Basta, pinara ko ang tricycle, nagbayad at bumaba. Naglakad ako papunta sa gate ng mansyon. Pinigilan ako ng gwardiya. Sir, saan po kayo? Bawal po basta-basta pumasok dito. Kailangan kong makausap si Mikay Villacruz. Nandyan siya sa loob, sigaw ko, nanginginig na ang buong katawan ko. Wala po kaming kilalang Mikay Villacruz dito, sir. Sinungaling. Nakita ko siyang pumasok dyan kasama ng isang matandang lalaki. Nagkatinginan ang mga gwardiya. Sir, umalis na lang po kayo kung ayaw niyong magkaproblema. Pero hindi ako natinag. Sumigaw ako. Mikay. Mikay, lumabas dyan. Mag-usap tayo. Paulit-ulit kong isinigaw ang pangalan niya, parang wala na akong pakialam kung magmukha akong siraulo sa harap ng mga tao. Ang gusto ko lang, makausap siya. Ang gusto ko lang, marinig mula sa kanya ang katotohanan. Maya-maya, bumukas ang gate. Lumabas si Mikay. Gulat na gulat ang mukha niya nang makita ako. Sa likod niya, nakatayo yung matandang lalaki, nakakunot ang noo. Hey! Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman, nanginginig ang boses niya? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, Mikay. Ang mahalaga, ano to? Ano tong pinaggagawa mo sa buhay mo? Tumingin siya sa matandang lalaki tapos sa akin. Nakita ko ang paglandas ng luha sa mga mata niya. Umalis ka na. Please. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Ano ka niya? Ano ka dito? Tanong ko, itinuturo yung lalaki. Yumuko si Mikay. Hindi siya makatingin sa akin. Yung lalaki ang sumagot. Sino ka ba? Boyfriend ka ba ng alaga ko? May mapanghamak na ngisi sa labi ng matanda. Alaga? Parang kutsilyong humiwa sa pandinig ko ang salitang iyon. Tumingin ako kay Mikay, naghihintay ng sagot niya. Pero nanatili siyang nakayuko, nanginginig ang mga balikat. Ano, Mikay? Hindi mo ba ipapakilala ang boyfriend mo? Muling sabi ng lalaki, lalong lumapad ang ngisi. Doon na ako sumabog. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Boyfriend? Boyfriend niya ako. O baka dapat sabihin kong dating boyfriend, sigaw ko, ang bawat salita ay puno ng pait at galit. Humarap ako kay Mikay. Ano, Mikay? Ito ba yung online course mo? Ito ba yung importanteng lakad mo? Ito ba yung dahilan kung bakit lagi kang pagod at wala sa sarili? Nakita kong lalong bumuhos ang luha niya. Patawarin mo ako, halos pabulong niyang sabi. Patawad? Saan, Mikay? Sa pagsisinungaling mo? Sa panloloko mo sa akin? O sa katotohanang ibinenta mo ang sarili mo? Ang sakit ng mga salitang binitiwan ko, pero mas masakit ang nararamdaman ko. Napatingala siya, puno ng luha ang mga mata, may bahid ng galit at desperasyon. Hindi mo naiintindihan, Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Ang alin, Mikay? Ang hirap ng buhay. Lahat tayo nahihirapan. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo nang gawin to. May iba pang paraan, Mikay. Maraming ibang paraan. Madali lang para sa'yo na sabihin yan, Dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko.
Hindi ikaw ang kailangang bumuhay sa kapatid mo, sa nanay mong may sakit. Hindi ikaw ang may mga utang na kailangang bayaran, sigaw niya pabalik, boses niya basag na basag. Pero pera lang yan, Mikay. Pera lang. Kaya nating gawa ng paraan yan. Kaya kitang tulungan. Umiling siya, mapait na ngumiti. Tulungan? Paano, Sa kakarampot na kinikita mo sa pagdidesign? Hanggang kailan tayo aasa sa gagawa tayo ng paraan? Ang nanay ko, kailangan ng operasyon. Si Mika, kailangan ng pangtuwisyon. Sa tingin mo ba, mahihintay ng mga yon ang paraan mo? Natigilan ako. Operasyon? Utang? Hindi niya kailanman nabanggit ang mga yon sa akin. Ang alam ko lang, may sakit ang nanay niya. Pero hindi ko alam na ganito kalala ang sitwasyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, mas mahina na ang boses, napalitan ng pagkalito at kerot. Kung sinabi niya lang, para ano, para kaawaan mo ako. Para maging pabigat pa ako sa'yo. Ayoko ng ganun. Kaya kong dalhin ang mga problema ko mag-isa. Pero hindi mo kailangang mag-isa, Mikay. Nandito ako. Tayo. Akala ko ba tayo? Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niyang puno ng luha, nakita ko ang pagod, ang sakit, ang pagsuko. Ginawa ko to hindi para sa sarili ko. Naramdaman kong nanghina ang mga tuhod ko. Ang lahat ng galit na naramdaman ko kanina, parang biglang napalitan ng isang matinding lungkot. Isang pagkaunawa na masakit. Dinukot ko mula sa bulsa ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko iyon. Sa loob, isang simpleng silver na singsing na may maliit na bato. Balak ko sanang ibigay sa kanya sa anniversary namin. Isang anniversary na hindi na mangyayari. Para saan pa to, sabi ko, boses ko'y garalgal. Kinuha ko ang singsing at malakas na inihagi sa semento. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan niya. Nakita kong napapikit siya ng mariin. Hindi mo ako naiintindihan, ulit niya, halos wala ng boses. At siguro, hindi mo na talaga ako maintindihan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan akong nakatayo roon, durog na durog. Ang matandang lalaki, na kanina patahimik na nanonood, ay mumisilang ulit bago sumunod kay Mikay sa loob. Isinara ang malaking gate, parang isinasara na rin ang pinto sa anumang posibilidad na maayos pa kami. Naiwan akong mag-isa sa labas, pinupulot ang mga piraso ng puso kong nagkalat. Ang sakit. Sobrang sakit na parang gusto ko na lang maglaho. Wala akong karapatang magmahal sa kanya? O siya ang walang karapatang mahalin ko ng ganito? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, ang Mikay na minahal ko, ang Mikay na pinangarap ko, ay iba na. O baka naman, hindi ko lang talaga siya nakilala ng lubusan. Habang naglalakad ako papalayo, walang direksyon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga sinabi niya. Ginawa ko to hindi para sa sarili ko. Kung ganoon nga, para kanino? Para kay Mika? Para sa nanay niya? Ang pag-ibig ba ay sapat na para i-justify ang mga ginawa niya? Napaupo ako sa gilid ng kalsada, napasabunot sa buhok ko. Bakit ganito kasakit? Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang dating kilig at pag-asa, napalitan ng galit, sakit, at isang matinding pakiramdam ng pagkatalo. Ang babaeng minsang nagbigay kulay sa mundo ko, siya rin ang dumurog nito. At ang pinakamasakit, sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga kasinungalingan at panloloko, may isang parte pa rin sa akin na naunawaan siya. Isang parte na gustong maniwala na ginawa niya lang iyon dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Pero sapat na ba iyon para patawarin siya? Sapat na ba iyon para kalimutan ang lahat? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa mga sandaling iyon, ang tanging gusto ko lang ay makatakas. Makatakas sa sakit, sa alaala niya, sa realidad na ang babaeng minahal ko ay hindi na para sa akin. Hindi mo ako naiintindihan. Siguro nga, Mikay. Siguro nga, hinding-hindi na kita maiintindihan. At masakit mang aminin, siguro mas mabuti na lang yon. Dahil kung maiintindihan kita, baka lalo lang akong masaktan. Baka lalo ko lang siyang mahalin kahit alam kong wala na. Wala akong karapatang magmahal sa kanya, kung ang pagmamahal na iyon ay magiging dahilan lang para paulit-ulit akong masaktan at maloko. Oras na siguro para bumitaw. Kahit gaano pa kahirap. Kahit gaano pa kasakit.
Isang buwan. Isang buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa mansyon, noong gabing gumuho ang lahat ng pinangarap ko kasama si Mikay. Isang buwan ng pag-iwas, ng pagpapanggap na okay lang ako, ng pilit na paglimot. Hindi na ako pumupunta sa Sweet Bites. Ayoko na siyang makita. Ayoko nang maalala ang sakit. Kahit si Mika, hindi ko na rin masyadong nakakausap. Minsan, nagte-text siya, nangangamusta, pero maikli lang ang mga sagot ko. Alam kong nasasaktan din siya, pero mas nasasaktan ako. Bumalik ako sa dating routine ko. Trabaho, bahay, computer. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa mga design projects, sa mga deadlines. Pero sa bawat gabing hihiga ako sa kama, bumabalik ang mga alaala. Ang mga ngiti ni Mikay, ang mga yakap niya, ang mga pangarap namin. Tapos, mapapalitan yon ng imahe niya sa motel, sa mansyon, ng mga luha niya, ng mga kasinungalingan. Galit. Lungkot. Takot. Pagsisisi. Halo-halong emosyon na parang lalamunin ako ng buo. Minsan, naiisip ko, tama ba ang ginawa ko? Masyado ba akong naging harsh sa kanya? Dapat ko ba siyang pinakinggan pa? Pero paano? Paano kung lalo lang akong nasaktan? Paano kung lalo lang akong nalunod sa mga kasinungalingan niya? Naalala ko ang sinabi niya minsan, noong mga panahong masaya pa kami, noong mga panahong akala ko ay kami na talaga. Nasa tabi kami ng ilog noon, pinapanood ang paglubog ng araw. Bigla siyang nagsalita, kung mawala ako, wag mo akong hanapin, ha? Natawa ako noon. Ano ka ba naman, Mikay? Bakit ka naman mawawala? At bakit naman kita hindi hanapin? Ngumiti lang siya, yung ngiting malungkot. Basta. Promise mo sa akin. Hindi ko yon sineryoso noon. Akala ko, isa lang sa mga hugot lines niya. Pero ngayon, habang paulit-ulit na nag-i-echo sa isip ko ang mga salitang iyon, parang may iba ng kahulugan. Parang premonition. Parang babala. Isang gabi, habang nagkakape ako sa tapat ng computer, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Mika ang tumatawag. Bihira na siyang tumawag, kaya medyo kinabahan ako. Hello, Mika. Napatawag ka? Narinig ko ang hikbi sa kabilang linya. Kuya, hey, si Ate Mikay. Lalong kumabog ang dibdib ko. Anong nangyari kay Mikay, Mika? Okay lang ba siya? Kuya, wala na si ate, humagulgol na siya ng tuluyan. Parang nabingi ako. Ano raw? Wala na? Anong ibig sabihin ng wala na? Mika, anong sinasabi mo? Linawin mo, please. Kuya, si ate nahuli siya kagabi sa isang drug raid. Sabi nila kasama raw siya sa sindikato. Nanginginig ang boses ni Mika, halos hindi ko na maintindihan. Tapos kaninang umaga tumawag yung pulis si ate raw na overdose sa kulungan. Patay na raw siya, kuya. Patay na si ate Mikay. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Ang kape na hawak ko, nabitawan ko. Natapon sa sahig, pero parang wala akong pakialam. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paulit-ulit na salitang patay na. Si Mikay patay na? Hindi. Hindi pwede. Nagsisinungaling lang si Mika. Nagbibiro lang siya. Isang masamang biro. Mika, hindi totoo yan, di ba? Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan, sigaw ko sa telepono, desperado. Pero ang tanging sagot lang ni Mika ay ang kanyang walang tigil na pag-iyak. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa apartment nila. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makita si Mika. Kailangan kong malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi niya. Pagdating ko roon, naabutan ko si Mika na yakap-yakap ni Tita Nena, ang may-ari ng bakery. Pareho silang umiiyak. Walang ibang tao. Ang tahimik ng apartment. Isang katahimikan na nakakabingi, nakakapanlumo. Lumapit ako kay Mika. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kuya, totoo nga wala na si ate. Naramdaman kong bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko na napigilan. Ang sakit. Isang sakit na hindi ko kailanman naramdaman noon. Mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Ito ay sakit ng pagkawala. Isang pagkawala na permanente. Kinuwento ni Tita Nena ang mga detalye. Isang malaking drug operation ang ni-raid ng mga pulis.
At isa si Mikay sa mga nahuli. Ayon sa balita, matagal na raw siyang minamanmanan. Ginagamit daw siya bilang taga-deliver, bilang front. At sa kulungan, dahil siguro sa takot, sa stress, o sa kung anuman, nag-overdose siya. Aksidente raw. O baka naman, sinadya. Hindi na malinaw. Ang malinaw lang, wala na siya. Nakatulala lang ako. Hindi maproseso ng utak ko ang lahat. Si Mikay sangkot sa droga. Paano? Kailan? Bakit? Ang daming tanong, pero wala nang Mikay na sasagot sa mga yon. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng akala ko ay kilala ko na, ay may mas madilim pa palang sikreto. Isang sikreto na nagdala sa kanya sa kamatayan. Ang libing ni Mikay ay simple lang. Halos kami-kami lang ni Mika at ni Tita Nena ang nandoon. Wala ang nanay nila. Ayon kay Mika, mas lumala raw ang sakit nito nang malaman ang nangyari kay Mikay. Walang mga kamag-anak. Walang mga kaibigan maliban sa amin. Nakakaawang tingnan ang kabaong niya. Parang ang liit niya, ang payapa. Parang hindi siya ang Mikay na palaging balisa, palaging pagod. Habang nakatayo ako sa harap ng puntod niya, pinagmamasdan ang pangalan niyang nakaukit sa lapida, naramdaman ko ang isang matinding pagsisisi. Pagsisisi dahil hinusgahan ko siya. Pagsisisi dahil hindi ko siya inintindi. Pagsisisi dahil binitawan ko siya noong mga panahong pinakakailangan niya ako. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang na ganito pala kabigat ang dinadala niya. Kung alam ko lang na sa likod ng mga ngiti niyang peke ay mayroong isang kaluluwang sumisigaw ng tulong. Pero huli na ang lahat. Wala na siya. Pagkatapos ng libing, ibinigay sa akin ni Mika ang isang maliit na notebook at isang sulat. Bigay raw ni ate sayo, kuya, kung sakaling mangyari to. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot yon. Ang notebook, alam kong journal niya yon. Minsan ko na siyang nakitang nagsusulat doon. Ang sulat, nakasara pa. Para sa akin. Hindi ko muna binuksan. Hindi ko pa kaya. Umuwi akong tulala. Pagdating sa bahay, umupo ako sa sahig, yakap-yakap ang journal at ang sulat ni Mikay. Ang bigat sa dibdib. Para akong binagsakan ng mundo. Takot. Lungkot. Pagsisisi. At isang matinding pangungulila. Kung mawala ako, wag mo akong hanapin. Ngayon, naiintindihan ko na, Mikay. Ngayon, alam ko na kung bakit mo iyon sinabi. Pero huli na. Kahit gaano ko pa gustuhing hanapin ka, hindi na pwede. Dahil wala ka na. Ang dating mga pangarap naging abo. Ang dating pag-ibig naging isang masakit na alaala. Si Mikay, ang babaeng minahal ko at sinaktan ko, ay wala na. At habang buhay kong dadalhin ang bigat ng katotohanan iyon. Habang buhay akong magtatanong kung may nagawa ba sana ako para mailigtas siya. Para mabago ang kapalaran niya. Pero wala na akong magagawa. Tanggapin na lang ang katotohanan kung sino ang iniwan, siya ang tuluyang nawala. At ako, naiwang mag-isa, dala-dala ang bigat ng isang pag-ibig na nauwi sa trahedya. Binuksan ko ang sulat. Maikli lang. Nakasulat sa pamilyar niyang handwriting. Humagulgol ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Minahal niya ako. At minahal ko siya. Pero hindi sapat ang pagmamahal namin para labanan ang mapait na realidad ng buhay. Hindi sapat para iligtas siya. Si Ate Mikay wala na. At kasama niyang nawala ang isang parte ng puso ko. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Mikay. Ang bawat araw ay parang isang mabigat na pasanin. Ang lungkot, parang aninong laging nakasunod. Sinubukan kong bumalik sa normal kong buhay, pero paano magiging normal ang lahat kung may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nawawala? Ang journal ni Mikay hindi ko pa rin binubuksan. Natatakot ako. Natatakot akong harapin ang mga salita niya, ang mga sikreto niya, ang sakit na baka lalo lang dumurog sa akin. Si Mika ang naging kasama ko sa mga panahong iyon. Pagkatapos ng libing ni Mikay, halos araw-araw kaming nagkikita. Minsan, dadalaw siya sa apartment ko, magdadala ng pagkain. Minsan, ako ang pupunta sa kanila, tutulungan siyang maglinis, o simpleng makikipagkwentuhan lang. Siya na lang ang natitirang koneksyon ko kay Mikay.
At sa kanya ko na ibubuhos ang lahat ng lungkot at pangulila na nararamdaman ko. Naging sandalan namin ang isa't isa. Pareho kaming nawalan. Pareho kaming nasasaktan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may unti-unting nabubuong kakaibang pagtitinginan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro, sa mga gabing sabay kaming umiiyak habang inaalala si Mikay. Siguro, sa mga panahong nagtatawanan kami sa mga simpleng bagay para lang makalimot kahit saglit. O siguro, dahil lang sa pareho kaming naghahanap ng pag-asa, ng liwanag sa gitna ng dilim. Si Mika, malaki ang ipinagbago. Ang dating inosenteng dalagita, biglang naging matatag. Siya na ang nag-aasikaso sa sarili niya, sa mga gastusin nila. Nagtatrabaho na rin siya part-time sa isang convenience store habang nag-aaral pa rin. Nakikita ko sa kanya ang determinasyon ni Mikay, yung tapang na harapin ang buhay kahit gaano pa ito kahirap. At hindi ko maiwasang humanga. Isang gabi, medyo naparami ang inom ko. Nasa apartment ako, mag-isa, at nilalamon na naman ng lungkot. Biglang dumating si Mika. Nag-aalala raw siya dahil hindi ako sumasagot sa mga text niya. Nakita niya akong lasing, umiiyak at sinisigaw ang pangalan ni Mikay. Hindi siya umalis. Tinabihan niya ako. Hinayaan niya akong umiyak sa balikat niya. Hinayaan niya akong ilabas lahat ng sakit. Kuya Fee, tahan na po, sabi niya habang marahang hinahaplos ang likod ko. Nandito lang ako. Sa mga sandaling yon, sa gitna ng kalasingan at kalungkutan ko, may naramdaman akong kakaibang comfort sa presensya ni Mika. Isang comfort na matagal ko nang hindi naramdaman. Nang medyo nahimasmasan na ako, naglakas loob siyang magtanong. Kuya, mahal mo pa rin ba si ate? Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang sarili kong lungkot, pero mayroon ding pag-asa. Mika, hindi ko alam kung anong isasagot. Mahal ko pa rin si Mikay. Pero yung pagmamahal na yon, puno na ng sakit, ng pagsisisi. Kasi ako, kuya, nag-aalangan niyang sabi, matagal na kitang mahal. Parang may bombang sumabog sa tenga ko. Si Mika. Mahal ako. Paano? Bakit? Mika, anong sinasabi mo? Totoo po, kuya. Noon pa man, bago pa kayo maging ni ate, crush na kita. Pero syempre, narespeto ko si ate. Pero ngayong wala na siya, nakita kong namumula ang mga pisngi niya. Hindi ko na po kayang itago. Natahimik ako. Gulat. Nalilito. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman o sabihin. Si Mika. Ang kapatid ni Mikay. Ang batang babaeng tinuring ko na parang kapatid. Mahal ako. Mika, hindi ko alam di yun lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung anong tama. Ang totoo, hindi ko alam kung handa na ba akong magmahal ulit. At kung magmamahal man ako ulit, si Mika ba yun? Ang kapatid ng babaeng minahal ko at nawala sa akin. Parang ang komplikado. Parang mali. May guilt. Isang matinding guilt. Pero si Mika, hindi siya sumuko. Patuloy siyang nandyan para sa akin. Inaalagaan niya ako. Pinapasaya. Ipinaparamdam niya sa akin na may halaga pa rin ako, na may karapatan pa rin akong sumaya. At unti-unti, hindi ko namamalayan, nahuhulog na rin pala ako sa kanya. At unti-unti, hindi ko namamalayan, nahuhulog na rin pala ako sa kanya. Sa kabila ng guilt, sa kabila ng mga alaala ni Mikay, may parte sa puso kong natututong tumibok ulit para kay Mika. Siya yung liwanag na hindi ko inaasahang darating. Siya yung nagbigay ng bagong pag-asa sa mundong akala ko'y gumuho na. Isang gabi, malakas ang ulan, katulad noong unang beses kong makita si Mikay na nagpapayong kay Mika. Nagkayayaan kaming kumain sa labas ni Mika, pero dahil sa lakas ng ulan, na-stranded kami sa waiting shed, katulad noon. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya. Yung ngiti niyang parang araw sa gitna ng bagyo. Parang déjà vu, no kuya, sabi niya. Tumango ako. Nga, ay. Katahimikan. Ang naririnig lang namin ay ang patak ng ulan sa yero ng waiting shed. Bigla siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Kuya, Freddy. Tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, kitang-kita ko ang sincerity sa mga mata niya. Ang pagmamahal.
At doon, sa gitna ng malakas na ulan, sa parehong waiting shed kung saan nagsimula ang lahat, hinalikan ko si Mika. Isang halik na puno ng iba't ibang emosyon, lungkot, pasasalamat, pag-asa, at pag-ibig. Isang bagong pag-ibig. Pero habang magkayakap kami sa ilalim ng ulan, habang nararamdaman ko ang init ng mga labi niya, may isang pangalang biglang lumabas sa bibig ko, halos pabulong. Mikaini. Agad akong natigilan. Napabitaw ako sa kanya. Nakita ko ang gulat at sakit sa mga mata ni Mika. Kuya. Mika, sorry, hindi ko sinasadya, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Bakit? Bakit pangalan pa rin ni Mikay ang lumabas sa bibig ko? Akala ko ba naka-move on na ako? Akala ko ba si Mika na? Tumakbo si Mika palayo, umiiyak. Sinubukan ko siyang habulin pero hindi ko na siya naabutan. Naiwan akong mag-isa sa ulan, basang-basa at lalong nalilito. Anong nangyayari sa akin? Mahal ko si Mika, sigurado ako doon. Pero bakit parang multo pa rin ni Mikay ang humahabol sa akin? Kinabukasan, pinuntahan ko si Mika sa apartment nila. Nag-usap kami. Humingi ako ng tawad. Sinabi kong mahal ko siya, na siya na talaga. Pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Kuya, sigurado ka ba? Tanong niya. Ayokong maging anino lang ni ate. Ayokong mahalin mo ako dahil kamukha ko siya, o dahil naaalala mo siya sa akin. Hindi, Mika. Mahal kita dahil ikaw si Mika. Dahil sa kabutihan mo, sa tapang mo, sa pag-aalaga mo sa akin. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo. Pumayag siya. Pero alam kong may takot pa rin sa puso niya. At sa puso ko, mayroon pa ring guilt. Isang guilt na hindi ko alam kung kailan mawawala. Naging kami ni Mika. Sinubukan naming maging masaya. Sinubukan naming bumuo ng sarili naming mga alaala. May mga araw na masaya kami, yung tipong nakakalimutan namin ang lahat ng sakit. Pero may mga araw din na bigla na lang babalik ang anino ni Mikay. Isang litrato, isang kanta, isang lugar, sapat na para maalala namin siya, at para bumalik ang lungkot at ang guilt. Mahirap. Sobrang hirap. Para kaming naglalakad sa manipis na yelo. Isang maling galaw lang, pwede kaming mahulog pareho. Pero pinili naming lumaban. Pinili naming ipagpatuloy ang nasimulan namin. Dahil sa kabila ng lahat, mahal namin ang isa't isa. At yun ang pinanghahawakan namin. Si Mika na ang nasa puso ko ngayon. Pero ang isang piraso nito, habang buhay ng nakalaan para kay Mikay. Isang piraso na puno ng alaala, ng pagmamahal na hindi natapos, at ng walang hanggang pagsisisi. Umaasa akong balang araw, matatanggap ko ng lubusan ang lahat. Umaasa akong balang araw, mapapatawad ko na ng tuluyan ang sarili ko. At umaasa akong balang araw, magiging sapat na ang pagmamahal ko para kay Mika, para punan ang lahat ng pagkukulang at sakit na iniwan ng nakaraan. Pag-asa. Yun na lang ang meron kami. At sa pag-asang yun kami kumakapit, habang sabay naming tinatahak ang daan patungo sa isang kinabukasang hindi namin alam kung saan hahantong. Pero ang importante, magkasama kami. At sa ngayon, yun muna ang mahalaga. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang panibagong yugto sa buhay namin ni Mika. 2 taon ng paghilom, ng pagtanggap at ng pagpapatuloy. Hindi naging madali. Maraming beses kaming muntik sumuko. Maraming luha ang pumatak. Maraming pag-aalinlangan ang sumubok sa tatag ng relasyon namin. Pero sa huli, nanaig ang pagmamahal. Isang pagmamahal na sinubok ng panahon, ng trahedya, at ng mga multo ng nakaraan. At ngayon, narito kami, nakatayo sa harap ng altar. Si Mika, napakaganda sa kanyang simpleng puting bestida. Ako, nakasuot ng barong, pinipigilan ang panginginig ng mga kamay. Isang simpleng kasal lang. Kaunting mga kaibigan, si Tita Nena, at ilang malalapit na kamag-anak ni Mika na dumating pa mula sa probinsya. Walang magarbo, walang ingrande. Pero para sa amin, ito na ang pinakamahalagang araw ng buhay namin. Habang nagpapalitan kami ng mga pangako, hindi ko maiwasang mapatingin sa isang bakanting upuan sa harapan. Isang upuan na para sana kay Mikay. Alam kong kung nandito siya, siya ang pinakamasaya para sa amin ni Mika.
Pero alam ko rin, sa paraang hindi ko maipaliwanag, nakasama namin siya sa mga sandaling iyon. Nakangiti. Payapa. Pagkatapos ng seremonya, sa maliit na resepsyon na inihanda namin sa bakuran ng bahay na nakuha namin ni Mika, lumapit sa akin si Tita Nena. Niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, masaya ako para sa inyo ni Mika, sabi niya, may luha sa kanyang mga mata. Alam kong masaya na rin si Mikay para sa inyo. Ngumiti ako. Salamat po, tita. Utang ko po sa inyo ang lahat. Si Tita Nena ang naging pangalawang ina namin ni Mika, lalo na noong mga panahong bagsak na bagsak kami. Ang buhay namin ni Mika bilang mag-asawa ay simple lang. Ako, patuloy sa pagiging freelance graphic designer. Si Mika naman, nakatapos na ng pag-aaral at isa ng ganap na guro sa isang public school. May maliit kaming bahay, isang pusa na pinangalanan naming Ki-Hope, at mga pangarap na unti-unti naming tinutupad. Masaya kami. Totoong masaya. Pero hindi ibig sabihin noon, kinalimutan na namin si Mikay. Sa isang sulok ng aming kwarto, sa loob ng isang maliit na kahon na nakatago sa drawer ng aparador ko, naroon pa rin ang journal ni Mikay at ang isang maliit na urn na naglalaman ng kanyang abo. Hindi ko pa rin binubuksan ang journal. Hindi ko pa rin kaya. Pero ang urn, madalas kong kausapin. Kinukwento ko sa kanya ang mga nangyayari sa amin ni Mika, ang mga tagumpay namin, ang mga pangarap namin para sa hinaharap. Para bang nandyan lang siya, nakikinig. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga gamit sa kwarto, hindi sinasadyang nahulog ang kahon. Nagkalat ang laman nito, ang urn at ang journal. Pinulot ko agad ang urn, niyakap. Pero ang journal, napunta sa paanan ni Mika na kararating lang mula sa eskwelahan. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Ano yan, Vivi? Hindi ako nagsalita. Alam kong alam niya kung ano yon. Umupo siya sa tabi ko. Kinuha niya ang journal. Hinaplos. Hindi mo pa rin binabasa? Umiling ako. Hindi ko kaya, Mika. Ngumiti siya, yung iting puno ng pag-unawa. Naiintindihan kita, he. Pero siguro oras na. Para sa'yo. Para sa kanya. Para sa atin. Iniwan niya akong mag-isa sa kwarto, hawak ang journal ni Mikay. Huminga ako ng malalim. Siguro nga, tama si Mika. Oras na. Dahan-dahan kong binuksan ang journal. Ang bawat pahina, puno ng mga sulat kamay ni Mikay. Mga tula, mga drawing, mga saloobin. Binasa ko ang tungkol sa mga pangarap niya para kay Mika, sa pag-aalala niya sa kanilang ina. Binasa ko ang tungkol sa hirap na dinanas niya, sa mga desisyon na kailangan niyang gawin kahit labag sa kalooban niya. At doon, sa mga huling pahina, may isang entry na para sa akin. Tumulo ang luha ko habang binabasa ang mga salita niya. Ang sakit, pero kasabay nito may kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Sa wakas, naiintindihan ko na. Sa wakas, napatawad ko na siya. At sa wakas, napatawad ko na rin ang sarili ko. Naramdaman kong may yumakap sa akin mula sa likod. Si Mika. Okay ka lang, tanong niya, boses niya ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, pinunasan ang mga luha ko. Mika. Okay na ako. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. This is our life now, hey. Tayo na. At hindi kita iiwan. Humarap ako sa kanya. Ngumiti. Mahal kita, Mika. Mahal din kita, he. Hinawakan namin ang kamay ng isa't isa. Ang anino ni Mikay hindi na isang multo na humahabol sa amin. Isa na siyang bituin sa langit, laging nandoon, nagbibigay liwanag, nagpapaalala sa amin ang pag-ibig na minsan naming pinagsaluhan, at ng pag-asang laging nariyan, kahit sa pinakamadilim na gabi. Kung sino ang iniwan, siya ang bumalik. Si Mikay, bumalik siya sa mga alaala, sa mga aral na iniwan niya. At sa pagbabalik niyang iyon, natagpuan namin ni Mika ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad, ng pagtanggap, at ng isang pag-ibig na mas matatag, mas matapang, at handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Ang aming kwento hindi perpekto. Puno ito ng sakit, ng luha, ng mga pagkakamali. Pero ito ang aming kwento. Isang kwentong bittersweet. Isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano pa kapait ang nakaraan, laging may pag-asang naghihintay sa hinaharap.
At sa pag-asang iyon kami nabubuhay, magkasama, hanggang sa dulo. Sa aking mga minamahal na mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Kung Sino ang Iniwan, Siya ang Bumalik. Ang inyong mga komento, reaksyon, at ang simpleng pag-aabang sa susunod na update ay nagsilbing inspirasyon at lakas para sa akin upang tapusin ang kwentong ito nina Mikay at Mika. Hindi nyo alam kung gaano kalaking bagay sa isang manunulat ang maramdamang may mga taong nag-a-appreciate at nakakakonek sa kanyang mga nilikha. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong habang sinusulat ko ang mga eksena, lalo na yung mga masasakit at mabibigat, ay parang ako mismo ang nakakaramdam ng kirot at pagkalito ng mga karakter. Naging hamon sa akin ang pagbalanse ng kanilang mga emosyon, ang pagpapakita ng kanilang mga kahinaan at kalakasan, at ang paghabi ng isang kwentong, bagamat may mga madidilim na bahagi, ay mag-iiwan pa rin ng aral at pag-asa. Nais kong ipakita na ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban, may mga sikretong itinatago, at may mga desisyong ginagawa na maaaring hindi agad maintindihan ng iba. Sa pamamagitan ng kwento ni Mikay at Mika, nais kong iparating ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang pag-ibig ay hindi laging perpekto at masaya. Minsan, ito ay komplikado, masakit, at nangangailangan ng malaking sakripisyo at pag-unawa. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Lahat tayo ay nagkakamali at ang pagtanggap sa ating mga pagkakamali at pagpapatawad sa ating sarili ay isang mahalagang hakbang tungo sa paghilom. Pangatlo, ang pag-asa. Kahit gaano pa kabigat ang ating pinagdadaanan, laging mailiwanag na naghihintay. Huwag tayong matakot humingi ng tulong at huwag tayong mawala ng pag-asa na may mas magandang bukas. At higit sa lahat, ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na konsekwensya, kaya't mahalagang pag-isipan natin itong mabuti, lalo na kung ito'y makakaapekto sa mga taong mahal natin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, nagbigay ng aral, o simpleng naging bahagi ng inyong araw, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit kanino pa na sa tingin ninyo ay makaka-relate o makakapulot ng inspirasyon. Nais ko rin pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakatumagos na eksena para sa inyo? Sinong karakter ang inyong minahal o kinainisan? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng inyong mga komento. Bawat isa po ay aking babasahin at lubos na pahalagahan. Ang inyong mga insights ay mahalaga hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa ibang mga mambabasa. Muli, maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama sina Mikay at Mika. Hanggang sa susunod nating mga kwento. Naway patuloy tayong makahanap ng mga kwentong magbibigay sa atin ng inspirasyon, aliw at mga aral sa buhay.